Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Yana, isang dalagang 17 taong gulang na kilala sa kanilang lugar, hindi lang sa ganda, kundi sa husay sa panggagamot. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng kanyang lola, na noon ay isa ring tanyag na albularyo, kung paano magtimpla ng halamang gamot, magdasal para sa may sakit, at makinig sa pulso ng kalikasan. Sa simpleng kubo nilang gawa sa kahoy at pawid, laging puno ng amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, lagundi at iba't ibang halamang galing mismo sa kanilang bakuran. Doon siya madalas puntahan ng mga kapitbahay na may lagnat, masakit ang tiyan, o kaya naman ay napilayan sa bukid. Mahirap ang buhay nila. Ang tatay ni Yana ay matagal nang pumanaw matapos mahulog mula sa punong niyog, at ang nanay naman ay lumuwas ng Maynila para magtrabaho bilang katulong at bihira na lang makauwi. Kaya lumaki si Yana sa piling ng kanyang lola na nagsilbing guro at magulang. Sa kabila nito, hindi siya naging reklamo. Nasanay na rin siyang kumayod sa bukid at sabayan ng mga gawaing bahay. Ang lahat ng ito'y ginawa niyang may biung puso, sapagkat alam niyang may mas malalim siyang tungkulin sa kanyang komunidad, ang tumulong sa mga may sakit at nangangailangan. Madalas siyang tinutukso ng ibang kabataan sa baryo. Tinatawag siyang babaeng manggagamot na para bang kakaiba at nakakatakot. Ngunit hindi siya nagpatalo. Kapag may batang naglalaro na biglang nahulog at nagasgas, siya rin ang unang inaasahan. Kaya kahit paano, unti-unting napalitan ng respeto ang dati pamumutya. Lumaki siyang may mabuting pangalan, ngunit ang kanyang mundo ay payak lang. Umaga sa bukid, hapon sa paggagamot, at gabi sa pakikinig ng mga lumang kwento ng kanyang lola tungkol sa mga engkanto, diwata at mga anito na ayon sa matatanday nagbabantay sa kanilang baryo. Isang gabi, habang madilim ang paligid at tanging ilaw lamang ng buwan ang tumatama sa daan, nagtungo si Yana sa gubat para maghanap ng halamang gagamitin sa paggagamot ng isang bata na may matinding lagnat. Hindi siya natatakot mag-isa, sanay na siya sa mga ganitong paglalakbay. Ngunit gabing iyon ay tila mas kakaiba ang ihip ng hangin, parang may sumusunod sa kanya. May mga yapak na bahagyang naririnig sa likod, ngunit sa tuwing siya'y lilingon ay wala naman siyang nakikita. Pinakalma niya ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa may ilog kung saan tumutubo ang mga damong kailangan niya. Doon niya unang nakita ang isang binata. Nakaupo ito sa malaking bato, nakatingin sa agos ng tubig. Sa unang tingin, aakalain mong isa lamang itong manlalakbay. Makinis ang balat, maputing-maputi na tila hindi pa nasisikatan ng araw, at ang mga matay kakaibang kumikislap. Nagulat si Yana sapagkat bihira namang may dumaraan na estranghero sa kanilang lugar. Magandang gabi, magalang niyang bati, tumingin ang binata at ngumiti, isang ngiting nakakaengganyo at tila may kakaibang init. Magandang gabi rin. Ako si Danilo. Ikaw ang dalagang albularyo, hindi ba? Hindi niya alam kung paano siya nakilala ng lalaki, ngunit hindi na niya masyadong inusisa. Basta't nagpakilala siya rin bilang Yana at ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga halamang kailangan niya. Naging usapan nila ang tungkol sa baryo, sa mga halaman at sa buhay ni Yana. Nakikinig si Danilo na para bang tunay na interesado at napansin ni Yana na kakaiba ang kanyang pagkilos. Ang bawat salita ay puno ng kagalang-galang na tono, ngunit sa kabila nito ay may halong misteryo. Bago sila maghiwalay ng gabing iyon, nagpaalam si Danilo na muling bibisita. Para kay Yana, simpleng pagkikita lang iyon. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang pintig na nagsimulang umusbong. Isang damdaming hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Kinabukasan, bumalik si Danilo at hindi lang isang beses kundi halos gabi-gabi. Minsan ay tumutulong siyang magbuhat ng tubig mula sa poso, minsan na may nakaupo lang sa labas ng kubo habang pinagmamasdan si Yana sa kanyang mga gawain. Ang kanyang lola'y nakangiti lamang,
Tila ba alam ang higit pa sa nakikita ng mga mata. Hindi nagtagal, naging malapit sila. Si Yana, na noon ay abala lamang sa paggagamot at pagtulong, ay unti-unting natutong ngumiti at tumawa sa mga kwento ni Danilo. Para bang may bago siyang lakas sa tuwing nariyan ito. At sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi alam ni Yana, ang binatang ito'y hindi ordinaryo. Sa kanyang mga mata, isa lang itong manlalakbay. Ngunit sa tuwing umaalis si Danilo, hindi siya naglalakad papunta sa baryo o bundok. Siya'y naglalaho, tinatangay ng hangin at bumabalik sa mundong hindi pa alam ni Yana. Dahil si Danilo ay hindi basta tao. Siya ay isang engkanto na matagal nang nakamasid sa kanya. Nahulog ang loob sa dalagang may pusong malinis at handang magsakripisyo para sa kapwa. At ang unang hakbang ng kanilang kwento ay nagsimula na. Sa mga sumunod na gabi, naging tila natural na lamang ang presensya ni Danilo sa buhay ni Yana. Hindi na siya nagtatanong kung bakit laging naroon ang binata. Sapat na sa kanya ang simpleng pakiramdam na may kasama siyang handang makinig at tumulong. Ngunit isang gabi, nang siya'y muling nagpunta sa gubat para kumuha ng halamang gamot, may nangyaring kakaiba. Habang nakaluhod siya at pumipitas ng dahon ng lagundi, napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Lumamig ito ng biglaan at ang paligid ay tila naging mas maliwanag kahit wala namang buwan. Paglingon niya, nandoon si Danilo, nakatayo sa di kalayuan. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang balat ay tila nagliliwanag, para bang ginto na hinahaplos ng liwanag ng araw. Napatigil si Yana, nanigas ang kanyang katawan at halos hindi makahinga. Hindi na niya maikakaila ang nakikita. Hindi ito imahinasyon, hindi ito basta tao. Sa mahinahong tinig ay nagsalita si Danilo. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo, Yana. Hindi ako gaya ng iniisip mong manlalakbay. Ako ay engkanto. Sa unang pagkakataon, napanganga si Yana at hindi agad nakasagot. Ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ay muling sumagi sa kanyang isip. Engkanto, mga nilalang na may kapangyarihan, kadalasan ay kinatatakutan ng mga tao. Ngunit ngayon, isa sa kanila ang nakatayo sa kanyang harapan at higit pa roon, isa itong naging kaibigan niya. Bakit mo itinago sa akin ang totoo? Tanong ni Yana na may halong takot at pagtataka. Lumapit si Danilo, dahan-dahan upang hindi siya masindak. Dahil gusto kong makilala mo ako, hindi bilang isang nilalang na kinatatakutan ng karamihan. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ako kung agad kong inamin. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago. Ang totoo, matagal na kitang sinusubaybayan mula pa noong bata ka. Inagmamasdan kita habang tumutulong ka sa mga tao, habang nagsasakripisyo ka para sa iba. At unti-unti, nahulog ang loob ko sa iyo. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Yana. Natulala siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang kakaiba si Danilo, ngunit hindi niya inisip na isa pala itong engkanto. At ngayon higit pa sa lahat ng iyon, narinig niyang inamin nitong may nararamdaman para sa kanya. Hindi mo naiintindihan, mahina niyang sagot. Ako'y isang simpleng babae lamang, isang albularyo. Wala akong kayamanan, wala akong kapangyarihan. Bakit ako? Lumingon si Danilo, huminga ng malalim at tumitig muli kay Yana. Dahil ang puso mo'y dalisay, hindi ko kailanman nakita sa mundo ng mga tao ang katapatan at kabutihang nakita ko sa iyo. Hindi ako nagkamali na lumapit. Mahal kita, Yana. Saglit na natahimik ang paligid. Ang ihip ng hangin ay tila naghintay ng kanyang kasagutan. Ngunit hindi agad nakasagot si Yana. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang mga mata. Pilit inuunawa ang bigat ng lahat ng narinig. Ang kanyang lola ay laging nagbababala
tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang sabi nito, hindi madaling pagtagpuin ang dalawang magkaibang daigdig. Ngunit heto siya ngayon, kaharap ang isang engkanto na handang aminin ang kanyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, hindi na gaya ng dati ang pakiramdam ni Yana tuwing makikita si Danilo. Lalong tumibay ang kanilang ugnayan, ngunit sa kanyang dibdib, dala niya ang tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Totoo nga bang pwedeng mahalin ang isang engkanto? At anong mangyayari kung sakaling siya'y pumayag? Maraming tanong ang bumabalot sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang tuwa tuwing naroon si Danilo. Ang bawat titig nito, ang bawat ngiti, ay parang liwanag na nagbibigay lakas sa kanya. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa gilid ng palayan, nagsalita si Danilo. Alam kong naguguluhan ka, Yana. Hindi ko hinihingi na sagutin mo ako ngayon. Ang mahalaga'y alam mo na ang nararamdaman ko. Darating ang panahon na ikaw mismo ang makakapagsabi kung handa kang tanggapin ako. Tumigil siya sandali at tumingin sa malayo. Ngunit kahit ano pa man ang mangyari, lagi akong narito para sa'yo. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nakaramdam si Yana ng ginhawa. Totoo, hindi pa siya handa na sabihin kung anong nararamdaman niya. Ngunit sa puso niya, alam niya may kakaiba ring pintig na naroon. Isang damdaming nagsisimulang sumibol. Isang damdaming hindi niya kayan itanggi. Ngunit hasabay nito'y ang takot. Dahil alam niyang hindi ordinaryo ang kanilang sitwasyon. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga babala ng kanyang lola. Ang pakikipag-ugnayan sa engkanto ay may kapalit. Laging may kapalit. Ngunit sa kabila ng lahat, sa tuwing naroon si Danilo, nawawala ang kanyang pangamba. Sa bawat pag-uusap nila, sa bawat pagtulong nito, lalo siyang nahuhulog sa isang mundo na hindi niya kailanmang akalain papasukin niya. Ang mga gabi ay nagiging mas maliwanag, ang kanyang mga gawain ay tila mas magaang, at ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng presensya ni Danilo. At sa kanyang puso, isang lihim na pag-amin ang unti-unting nabubuo, na baka, sa kabila ng lahat, unti-unti na rin siyang umiibig sa engkantong kanyang nakilala. Makalipas ang ilang linggo mula nang aminin ni Danilo ang kanyang tunay na pagkatao, mas lalong lumalim ang ugnayan nila ni Yana. Sa bawat gabi, madalas silang magtagpo sa ilalim ng punong akasya malapit sa ilog. Doon sila nag-uusap ng matagal tungkol sa buhay ng mga tao at ng mga engkanto, tungkol sa mga pangarap ni Yana at sa pagnanais ni Danilo na manatili sa tabi niya. Sa kabila ng misteryo ng kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Yana na tanggapin ang presensya ni Danilo, bagamat nananatiling lihim sa kanya ang pag-ibig na unti-unti nang nabubuo sa kanyang puso. Isang hapon, dumating si Aling Delia, isang kapitbahay na humahango sa kubo ni Yana. Ang kanyang anak ay bigla raw nilagnat at hindi mapababa ng kahit anong gamot. Agad na sumama si Yana, dala ang mga halamang pinakuluan at langis na gawa ng kanyang lola. Inahiran niya ng langis ang noo ng bata, dinasalan at sinabayan ng dasal na itunuro sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago bumaba ang lagnat at muling nakatulog ang bata. Pasalamat ang buong pamilya, ngunit napansin ni Yana na hindi gaya ng dati ang kanyang katawan. Pakiramdam niya'y mas mabigat at mas mabilis siyang napapagod. Sa kabila nito, ngumiti siya at sinabing iyon ang tungkulin niya bilang isang albularyo. Ngunit ng gabing iyon, muling lumapit si Danilo. Nakaupo siya sa batong malapit sa ilog, nakamasid kay Yana na tila ba alam ang lahat ng nangyayari. Napapansin kong madalas kang napapagod, wika nito. Hindi madaling magpagaling gamit lamang ang lakas ng isang mortal. Tumitig siya ng diretso kay Yana, tila sinusuri ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo kakayanin. Nagulat si Yana sa sinabi ng engkanto. Totoo nga, madalas siyang nanghihina pagkatapos gamutin ang mga tao. Ngunit para sa kanya, iyon ay normal na kabayaran. Ito ang nakasanayan ko, sagot niya.
Ginagawa ko ito hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Ang mga tao sa baryo'y umaasa sa akin. Ngunit, hindi nawala ang pag-aalala ni Danilo. Habang tumatagal, mas lalo siyang humahanga sa kabutihang loob ni Yana. Ngunit kasabay nito, mas lalo siyang nahuhulog sa kanyang damdamin. Kaya isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Yana, mahinahon niyang sambit. Matagal ko nang pinapakita sa iyo ang aking presensya, ang aking tunay na pagkatao. Ngunit ngayon, kailangan kong sabihin ito. Hindi na lang taghanga ang nararamdaman ko. Mahal kita. Napatitig si Yana sa kanya. Nanlaki ang mga mata at hindi agad nakasagot. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso tulad ng malakas na pintig ng tambol. Ramdam niya ang katapatan sa tinig ni Danilo, ngunit kasabay nito ay dumating ang takot. Alam niyang hindi ito simpleng damdamin. Hindi ito gaya ng isang karaniwang panliligaw mula sa isang mortal. Danilo, mahina niyang tugon. Hindi ako handa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganito. Ikaw ay engkanto at ako'y isang simpleng babae lang. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya maikubli ang katotohanang may bahagi ng kanyang puso na natutuwa sa narinig. Lumapit si Danilo at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ko hinihingi na sagutin mo ako ngayon. Ang tanging nais ko'y malaman mong totoo ang nararamdaman ko. At gagawin ko ang lahat upang ipakita iyon sa iyo. Sa oras na dumating ang panahon na handa ka, nariyan ako. Walang nagawa si Yana kundi ngumiti ng bahagya. Ramdam niyang hindi siya kayang pilitin ni Danilo. At sa kanyang puso, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog kahit pinipigilan niya ang sarili. Kinabukasan, bumalik si Yana sa kanyang tungkulin bilang albularyo. Ngunit kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Sa bawat pagtulong niya sa mga tao, sa bawat pagpunas ng langis sa noon ng may sakit, ang mga mata ni Danilo ay tila laging nasa kanyang isip. Ang kanyang pag-amin ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. At bagamat hindi pa niya kayang sagutin, alam niyang may nagbago na sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, dumating ang isang balitang yayanig sa buong baryo. Isang kakaibang sakit ang kumakalat, lalo na sa mga bata. Ang lagnat ay hindi basta ordinaryo, at ang mga halamang gamot ni Yana ay hindi sapat upang mapababa ito. Sunod-sunod ang mga taong kumakatok sa kanilang kubo, umaasang siya'y may paraan upang mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa tuwing susubukan niyang gamutin ang mga ito, pakiramdam ni Yana'y mas lalong tumitindi ang kanyang pagod at panghihina. Parang hinihigop ang kanyang lakas. Nakikita niya ang mga mata ng mga magulang na nagmamakaawa, ngunit nararamdaman din niya ang bigat ng kawalan ng sapat na kaalaman. At sa lahat ng iyon, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang saan ba kaya ng isang mortal ang magligtas ng kanyang kapwa? Sa malayo, nakamasid si Danilo. Alam niyang dumating na ang panahong pinaghahandaan niya. Sa gitna ng kaguluhan, nagsisimula na ang tunay na pagsubok sa baryo at sa puso ni Yana. Habang patuloy na lumalala ang sakit na kumakalat sa baryo, ramdam ni Yana ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Sunod-sunod ang mga taong dumarating sa kanilang kubo. Bit-bit ang kanilang mga anak na nilalagnat, may ubo at tila nang hihina ang mga katawan. Ginamit ni Yana ang lahat ng kanyang kaalaman, pinakulo ang dahon, langis na hinaluan ng mga ugat at mga dasal na paulit-ulit na inuusal. Ngunit kahit anong gawin niya, tila hindi sapat. Ang ilan sa mga batay panandali ang gumiginhawa, ngunit muling bumabalik ang kanilang lagnat. Ang ilan namay lalong nanghihina. Doon naramdaman ni Yana ang kanyang limitasyon bilang isang mortal na albularyo. Isang gabi, nang bumalik si Danilo sa ilog kung saan sila madalas nagkikita, nakita niya si Yana na nakayuko at tila ba pagod na pagod. Ang kanyang mga matay namumugto, halatang kakapigil ng luha. Yana, wika ni Danilo, hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat na ito. Hindi mo kayang mag-isa.
Tumingin si Yana sa kanya, bakas sa mukha ang pangungulila at panghihina. Ngunit sila'y umaasa sa akin. Ako lamang ang natitirang pag-asa ng mga tao rito. Kung ako'y susuko, sino ang magliligtas sa kanila? Lumapit si Danilo at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Mahal na Yana, kaya kitang tulungan. Maaari kong ibigay sa iyo ang kapangyarihan upang gamutin ang anumang karamdaman. Wala nang bata o matanda ang magdurusa sa sakit na ito kung tatanggapin mo ang aking alok. Nanlaki ang mga mata ni Yana at napaatras. Kapangyarihan? Paano? At bakit mo ito gagawin para sa akin? May halong takot at pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Ngunit seryoso ang titig ni Danilo. Dahil mahal kita. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Pinipilit ang sarili mong iligtas ang lahat kahit nakikita kong unti-unti kang nauubos. Kung tatanggapin mo ang aking pagmamahal, ibibigay ko ang bahagi ng aking kapangyarihan. Ang bawat dasal mo'y magiging kasabay ng lakas ng kalikasan. Ang bawat haplos mo'y magiging lunas. Ngunit tandaan mo, ito'y hindi simpleng regalo. Sa pagtanggap mo nito, mag-uugnay ang ating mga puso at kapalaran. Nagmistulang umalingaw sa tainga ni Yana ang bawat salita. Nais niyang maniwala, nais niyang tanggapin. Ngunit kasabay nito'y ang pangambang baka mali ang kanyang magiging pasya. Kung gagawin ko ito, Danilo, paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako karapat-dapat? Napayuko siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit dahan-dahang lumapit si Danilo at inilagay ang kanyang palad sa dibdib ni Yana. Hindi ko ipagkakaloob sa iyo ang isang bagay na hindi mo kayang dalhin. Ang puso mo'y dalisay at iyon ang dahilan kung bakit ikaw lamang ang pinili ko. Ilang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga batang kanyang ginagamot na may lagnat. Ang mga magulang na nagmamakaawa at ang kanyang sariling panghihina na halos ikabagsak ng kanyang katawan. At sa harap niya ang isang nilalang na handang ibigay ang lahat para lamang sa kanya. Sa wakas, nagpasya si Yana. Tumango siya at marahang hinawakan ang kamay ni Danilo. Kung ito lamang ang paraan upang mailigtas sila, tatanggapin ko. Hindi dahil ako'y takot, kundi dahil hindi ko kayang makita silang magdusa. At kung ang kapalit nito'y pagtanggap sa iyo, hayaan mong simulan ko ito ngayon. Sa mga salitang iyon, mumiti si Danilo, isang ngiting puno ng pag-ibig at katiyakan. Lumapit siya ng mas malapit at marahang ipinikit ni Yana ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ramdam niyang tila may liwanag na dumadaloy mula sa kamay ni Danilo patungo sa kanyang katawan. Mainit ngunit hindi masakit. Malakas ngunit hindi nakakatakot. Ang bawat ugat, bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila nagising. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas na hindi niya panaranasan. Nang muling dumilat si Yana, nakita niyang kumikislap ang kanyang mga palad na para bang may nakatalang liwanag na bumabalot sa kanya. Simula ngayon, wika ni Danilo, ang bawat haplos mo'y may kakayahang magbigay buhay. Ngunit tandaan mo, Yana, ang kapangyarihang ito'y hindi lamang sa iyong kamay. Nakaugnay ito sa puso mo. Kung may pagdududa o galit, maaaring hindi ito gumana. Ngunit kung gagamitin mo ito sa dalisay na pagmamahal at pagnanais na tumulong, walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Hawak ang bagong lakas sa kanyang mga palad, bumalik si Yana sa baryo. Kinabukasan, pumila ang mga magulang at bata sa kanyang kubo. Dala ang pag-asa na muling gagaling ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa-isang hinawakan ni Yana ang noo ng mga batang may lagnat at sa bawat haplos ay naramdaman niya ang pag-alis ng init mula sa kanilang katawan. Ang mga magulang ay napaluha sa tuwa at ang buong baryo ay nagbunyi sa biglaang paggaling ng kanilang mga anak. Ngunit sa gitna ng kagalakan, alam ni Yana na nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya basta simpleng albularyo lamang, sapagkat dala niya na ngayon ang kapangyarihan ng isang engkanto, isang kapangyarihang nakaugnay sa pag-ibig,
na ipinagkaloob sa kanya ni Danilo. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, huminto siya sa ilalim ng punong akasya at tiningnan ang kanyang mga palad na unti-unti nang bumabalik sa dating anyo. Ano na ang magiging kapalaran ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa malayo, nakamasid si Danilo at sa kanyang mga matay malinaw ang sagot. Hindi siya kailanman mag-iisa. Mabilis kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa ginawang paggaling ni Yana. Ang mga bata at matatanda na halos mawalan na ng pag-asa ay biglang bumalik ang sigla. Ang mga magulang na halos hindi na makatulog sa pag-aalala ay lumapit kay Yana, nagpupugay at nagpapasalamat. Sa bawat pintig ng oras, lalong lumalakas ang bulong na ang dalaga ay hindi na basta albularyo lamang, kundi tila mayroong kakaibang kapangyarihang ibinigay ng langit. Hindi nila alam na sa likod ng lahat, isang engkanto ang nag-alay ng kanyang lakas para sa pag-ibig. Ngunit kasabay ng pagdagsa ng papuri, nagsimula ring lumitaw ang mga tanong at pagdududa. May ilang kapitbahay na pabulong na nagsasabing imposibleng kayang gamutin ni Yana ang lahat ng karamdaman ng walang kapalit. May mga tsismosa sa baryo na nagkuwento na baka nakipagkasundo siya sa mga nilalang na hindi nakikita, na baka raw ang kapangyarihang dala niya ay galing sa dilim. Sa bawat sulok ng tindahan at palengke, naging paksa siya ng usapan. Ang ilan ay humahanga, ang ilan na may nagsisimulang matakot. Isang hapon habang pauwi si Yana mula sa paggagamot, nadaanan niya ang 3 kababaihan na nag-uusap sa ilalim ng puno. Hindi nila napansin na naroon siya at narinig niya ang kanilang usapan. Hindi ako naniniwala na kayang gawin ni Yana ang lahat ng iyon nang siya lang. May nilalang na siguradong tumutulong sa kanya. Sabi ng isa, "Tama ka. Baka engkanto o mas masama pa." Dagdag ng isa pa, "Baka balang araw, may kapalit ang lahat ng iyon at tayo ang madadamay." Sabat ng huli. Napayuko si Yana. Ramdam ang bigat ng kanilang mga salita. Hindi niya sila masisi dahil alam niyang may katotohanan ang kanilang hinala. Totoo ngang may engkanto sa kanyang tabi. Si Danilo. Nang gabing iyon, muli silang nagkita sa ilalim ng punong akasya. Nakatingin si Yana sa ilog, habang si Danilo'y tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Naririnig ko na ang mga bulong ng mga tao. Mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagtanggap sa kapangyarihan. Oo, nakakatulong ako, pero kasabay nito, parang unti-unting lumalayo ang tiwala ng ilan sa akin. Lumapit si Danilo at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga tao'y laging magtatanong, "Yana, ang kabutihan mo'y hindi mawawala kahit anong sabihin nila. Hindi nila nakikita ang nakikita ko, ang puso mong handang magsakripisyo." Ngunit kahit anong paliwanag, nananatiling mabigat sa dibdib ni Yana ang naririnig. Hindi niya kayang isnabin ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Kahit pa siya'y pinupuri ng karamihan, sapat na ang ilang hindi naniniwala upang madama niya ang lungkot at pangamba. Sa bawat paggising niya sa umaga, kasama ng kanyang ngiti ang tanong kung hanggang kailan tatagal ang pagtitiwala ng kanyang mga kababaryo. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, biglang umihit ang malakas na hangin. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang engkantong itim ang kasuotan, malamlam ang mga mata at malamig ang ngiti. Kaya pala biglang gumaling ang mga tao sa baryo. Wika ng engkanto. "May halimuyak ako ng katangyarihan sa iyo. Hindi ikaw ang pinagmumulan niyan, kundi ang isang tulad ko." Nanlaki ang mga mata ni Yana at mabilis na umatras. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpot si Danilo mula sa liwanag ng hangin. "Umalis ka." Mariing wika ni Danilo. "Hindi ka nararapat dito." Nagtama ang mga mata ng dalawang engkanto. Ramdam ni Yana ang tensyon sa pagitan nila. Doon niya unang nakita kung paanong ipagtanggol siya ni Danilo, hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong minamahal. "Hindi ko hahayaan na saktan mo si Yana."
dagdag pa ni Danilo. Umihip muli ang hangin at sa isang iglap, naglaho ang masamang engkanto. Iniwan silang pareho sa ilalim ng punong akasya. Halos manginig si Yana sa takot, ngunit niyakap siya ni Danilo. Huwag kang mag-alala. Habang ako'y nandito, walang makakasakit sa iyo. Doon niya napatunayan na higit pa sa kapangyarihan ang ibinigay ni Danilo. Ipinakita niya rin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtindig sa tabi niya sa oras ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, lalong tumindi ang mga bulong sa baryo. May ilan na nagsabing nakita raw si Yana na may kasamang kakaibang lalaki sa gubat. Isang lalaking biglang lumilitaw at biglang naglalaho. Ang ilan ay nagsimulang umiwas sa kanya at ang iba naman lumapit lamang kapag may sakit. Habang tumatagal, lalong lumilinaw kay Yana na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay hindi lamang magdadala ng kagalingan, kundi pati ng pagsubok. Pagsubok sa kanyang tiwala, sa kanyang puso at sa kanyang kakayahang tumindig sa gitna ng pagdududa. Sa gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang kubo, napatingala si Yana sa langit. Sa kabila ng lahat ng papuri at pagdududa, alam niyang isang bagay lamang ang hindi niya kayang talikuran, ang kanyang pagmamahal sa mga taong umaasa sa kanya. At sa kanyang puso, isang lihim na damdamin ang mas lumalakas, ang pag-ibig na unti-unti niyang natutunang tanggapin para kay Danilo. Lumipas ang mga araw at sa kabila ng mga bulong at pagdududa ng ilang tao, patuloy na naging sandigan si Yana ng baryo. Sa bawat umaga, pila ang mga magulang na dala ang kanilang mga anak at bawat haplos ng kanyang kamay ay nagdudulot ng ginhawa. Ang dating takot ng ilan ay napapalitan ng paghanga, ngunit nananatili pa ring may mga matang nagmamasin, handang magtapon ng alinlangan. Sa bawat paggaling na nagaganap, lalong lumalalim ang tanong sa kanilang isipan kung saan nga ba nanggagaling ang kapangyarihan ng dalaga. Isang hapon, dumating si Kapitan Rogelio, ang pinuno ng baryo, sa kubo ni Yana. Kasama niya ang ilang kagawad at matatanda ng lugar. Umupo sila sa harap ng kubo at ipinatawag si Yana. Anak, wika ng kapitan, hindi maikakaila ang kabutihang dulot ng iyong ginagawa. Ngunit maraming tao ang nagtatanong, saan ba talaga nanggagaling ang lakas mong ito? May ilan na natatakot na baka may kapalit ang lahat ng ito. Napatigil si Yana, natigilan sa tanong. Alam niyang hindi niya maikukubli habang buhay ang katotohanan, ngunit hindi rin siya handang isiwalat ang tungkol kay Danilo. Kaya marahan niyang sagot, ako po'y gumagawa lamang ng alam kong tama. Kung ano man ang lakas na aking dala, ito'y biyaya upang makatulong, hindi upang makapanakit. Tumango ang kapitan, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang patuloy na pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, muling lumapit si Danilo kay Yana ng gabing iyon. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng dalaga. Alam kong nahihirapan ka, ani Danilo. Ngunit kailangan mong tandaan na ang kabutihan ay laging sinusubok. Hindi lahat ay makakakita ng katotohanan agad. Tumingin si Yana sa kanya, bakas ang pangamba. Paano kung tuluyang mawala ang tiwala nila sa akin? Paano kung sa halip na lumapit, sila'y tuluyang umiwas? Ngunit marahan siyang ngumiti si Danilo. Kung tunay ang iyong ginagawa, darating ang panahon na sila mismo ang makakakita ng iyong katapatan. Ngunit hindi naglaon, isang mas malaking pagsubok ang dumating. Sa kalapit baryo, may isang grupo ng masasamang engkanto na nagbalak sa hupi ng mga tao. Sila'y nagdadala ng sakit at takot at isa-isang nagkakasakit ang mga bata roon. Umabot ang balita sa baryo ni Yana at may ilang nagsabing baka madamay din sila. Ang ilan ay nagduda pa. Iniisip na baka si Yana mismo ang dahilan kung bakit naglalapit ang mga kakaibang nilalang. Sa kanilang pag-aalala, may iilan pang nagsimulang sisihin siya. Simula nang magkaroon siya ng kapangyarihan, sunod-sunod na ang kakaibang pangyayari. Baka siya ang dahilan kung bakit nagagalit ang mga engkanto, wika ng isang matanda sa gitna ng pulong sa baryo. Narinig ito ni Yana at napaluha siya.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Gusto niyang isigaw na hindi siya ang sanhi, kundi may mga nilalang na nais manamantala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Danilo sa mismong pulong. Bagamat hindi nakikita ng lahat ang kanyang tunay na anyo, pinili niyang magpakita sa piling ng matatanda. Ang kanyang anyo ay nagniningning at halos mawalan ng tinig ang ilan sa gulat. Ako ang kasama ni Yana, wika ni Danilo. Ako ang nagbigay sa kanya ng lakas, hindi upang magdala ng kapahamakan, kundi upang mailigtas kayo. At ngayon, kailangan ko ang inyong tulong upang ipagtanggol ang baryo laban sa mga tunay na kalaban. Nanahimik ang lahat. May halong takot at pagkamangha ang kanilang naramdaman. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, muling nagsalita si Yana. Huwag kayong matakot. Ang lahat ng ginagawa ko'y para sa inyo. Hindi ko kayang pabayaan ang mga bata, ang mga matatanda at kayong lahat na umaasa sa akin. Kung may pagsubok man na darating, handa akong humarap dito kasama si Danilo. At sa gabing iyon, nakapagpasya ang buong baryo. Hindi man lahat ay lubos na nagtitiwala, pinili nilang kumapit sa pag-asa na dala ni Yana at Danilo. Kinabukasan, dumating ang unang hamon. Mula sa gubat, nagpakita ang ilang engkanto na mapang-api. Dala ang hangin na may lason at mga bulong na nagpapahina ng katawan ng mga tao. Agad na lumapit si Yana sa mga batang nagsimulang mahilo at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat haplos, naglalaho ang lason at sa tabi niya'y nakatayo si Danilo. Ipinagtataboy ang mga nilalang gamit ang kanyang liwanag. Doon unang nakita ng mga tao ang tunay na pagkakaiba ni Danilo sa mga engkanto na nagdadala ng kapahamakan. At doon rin nila nasaksihan kung paano pinagtanggol ni Yana hindi lang ang kanyang pangalan kundi ang buong baryo. Sa gitna ng panganib, wala siyang inatrasan at habang pinagmamasdan siya ng mga tao, unti-unti nilang nakikita na ang kanyang lakas ay hindi sumpa kundi isang biyaya. Pagkatapos ng laban, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa puso ni Yana, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa pagtanggap niya ng kapangyarihan mula kay Danilo, hindi lamang kagalingan ang kanyang dala, kundi pati na rin ang bigat ng mga mata ng tao. Ang ilan ay puno ng paghanga, ngunit ang ilan ay nananatiling puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa ilalim ng buwan, muli siyang napatingala at ang tanging nasambit ay sana'y dumating ang araw na makita nila ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. At sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Danilo, handang manatili at ipaglaban siya anuman ang mangyari. Muling nagbalik ang katahimikan sa baryo matapos ang pagtataboy sa mga engkantong nagdala ng sakit at takot. Ngunit hindi tuluyang nawala ang mga bulong at usapan ng mga tao. May ilan na lalo pang humanga kay Yana at kay Danilo dahil sa kanilang katapangan at kabutihan. Ngunit may ilan pa ring nananatiling puno ng pangamba. Sa mga mata ng iilan, ang lahat ng ito ay patunay lamang na may kakaibang nilalang na nasa paligid nila at hindi nila alam kung ito ba ay biyaya o kapahamakan sa hinaharap. Si Yana sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag. Alam niyang hindi lahat ay agad na makakakita ng kabutihang kanyang pinagmumulan. Ngunit sa bawat batang gumagaling at sa bawat pamilyang muling nagkakaroon ng pag-asa, nakikita niya ang halaga ng kanyang ginawa. Sa bawat pagising niya tuwing umaga, pinapaalala niya sa sarili na ang kapangyarihang kanyang tangan ay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. Ngunit dumating ang mga araw na muling nasubok ang kanyang lakas ng loob. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke upang bumili ng bigas, napansin niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya. May ilan na nagbigay ng ngiti, ngunit may ilan ding umiwas. May isang matandang lalaki na biglang nagsalita habang siya'y dumadaan.
Huwag kayong masyadong magtiwala. Hindi lahat ng kapangyarihan ay biyaya. Tandaan nyo, may kapalit ang lahat. Tahimik lamang si Yana, pinili niyang huwag sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kirot. Kahit pa siya'y gumagawa ng mabuti, may ilan pa ring hindi handang tumanggap sa kanya. Nang gabing iyon, nagkita muli sila ni Danilo sa ilalim ng punong akasya. Tahimik silang nakaupo sa tabi ng ilog, nakikinig sa agos ng tubig. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong puso, wika ni Danilo. Alam kong hindi madali para sa iyo ang mga naririnig mong salita. Tumingin si Yana sa kanya, bahagyang napapikit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Oo, may mga taong naniniwala. Ngunit sapat na ang iilang salita ng pagdududa upang manghina ako. Parang kahit anong gawin ko, laging may tanong. Marahang hinawakan ni Danilo ang kanyang kamay. Yana, ang kapangyarihang nasa iyo ay nakaugnay sa iyong puso. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng iilan ay magpabigat sa iyong damdamin. Tandaan mo, hindi lahat ay agad makakakita ng liwanag. Ngunit kung patuloy mong ipapakita ang kabutihan, darating ang panahon na sila mismo ang makakaramdam ng katotohanan. Napaluha si Yana, ngunit ngumiti rin siya. Ramdam niyang hindi siya kailanmang nag-iisa at ang pag-ibig ni Danilo ay siyang nagbibigay ng lakas sa kanya upang magpatuloy. Ngunit sa sumunod na linggo, isang malaking pagsubok ang dumating. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang grupo ng masasamang engkanto ang muling nagbalik, ngunit ngayon ay mas marami at mas mapanganib. Sila'y pumasok sa baryo, naghasik ng takot at nagpadala ng hangin na nakalalason. Ang mga tao ay nagsipagtakbuhan, ang ilan ay nagtago sa kanilang mga bahay, at ang mga bata ay muling nagkasakit. Narinig ni Yana ang mga iyakan at pagmamakaawa ng kanyang mga kababaryo. Hindi siya nag-atubili. Agad siyang lumabas ng kanilang kubo at tinungo ang gitna ng kaguluhan. Kasama niya si Danilo na agad na hinarap ang mga engkanto. Nagliwanag ang kanyang anyo at sa bawat galaw niya ay naglalaho ang ilan sa mga kalaban. Samantala, si Yana ay lumapit sa mga may sakit at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang bigyan sila ng ginhawa. Sa bawat haplos ng kanyang palad, nawawala ang lason sa katawan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng labang iyon, may isa sa mga engkanto na lumapit sa kanya at nagsabi, "Hindi ka nararapat sa kapangyarihang hawak mo. Isa ka lamang mortal." Bago pa man siya masaktan, dumating si Danilo at hinaram ang kalaban. Ipinagtanggol siya ng buong tapang. Matagal ang labanan, ngunit sa huli, nanaig ang kanilang lakas at kabutihan. Napalayas ang masasamang engkanto at muling bumalik ang tatahimikan. Ang mga tao'y nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay at nakita ang nangyari. Nakita nila kung paano pinagtanggol ni Yana at Danilo ang kanilang baryo at kung paano ginamit ni Yana ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanilang mga anak. Muling bumalik ang tiwala ng karamihan. Ang ilan na dati nagdududa ay lumapit kay Yana, humingi ng tawad at nagpasalamat. "Patawad anak," wika ng isang matanda. "Hindi namin nakita agad ang iyong kabutihan. Maraming salamat sa pagligtas sa amin." Napangiti si Yana kahit may pagod sa kanyang mukha. Wala kayong dapat ipagpaumanhin. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Ngunit alam ni Yana sa kanyang puso na hindi rito nagtatapos ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nalalapit kay Danilo. Hindi man niya hayagang nasasabi, ramdam niyang ang kanyang damdamin ay unti-unti nang sumasabay sa pintig ng puso ng engkanto. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan niyang hindi hadlang ang kanilang pagkakaiba. Ang mahalagay ang katotohanang sa bawat laban, magkasama nilang hinarap ang lahat. At sa gabing iyon, habang nakatingala sa kalangitan na puno ng bituin, bumulong si Yana sa kanyang sarili. "Kung ito man ang aking kapalaran, tatanggapin ko. At kung ang pagmamahal kay Danilo ang kabayaran ng lahat ng ito,
handa akong yakapin. Sa di kalayuan, nakangiti si Danilo. Alam niyang unti-unti nang natututo si Yana na tanggapin ang kanyang damdamin. At handa na siyang manatili sa tabi niya sa anumang pagsubok na darating. Makalipas ang laban-laban sa masasamang engkanto, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Sa bawat kalsada, maririnig muli ang tawanan ng mga bata, ang ingay ng palengke, at ang huni ng mga ibon sa umaga. Ang mga tao'y nagsimulang bumalik sa kanilang normal na pamumuhay. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon ng mas matibay na tiwala kay Yana. Ang ilan na dating nagdududa ay lumapit na upang magpasalamat. At ang ilan na may naghandog ng simpleng alay bilang pagtanaw ng utang na loob. Para kay Yana, sapat na ang makita ang mga ngiti ng mga tao upang mapawi ang kanyang pagod at pangamba. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mabigat na iniisip si Yana. Alam niyang hindi basta-basta matatapos ang lahat. Ang pagdating ng mga masasamang engkanto ay patunay lamang na mas malalim ang ugat ng kaguluhan at baka hindi lang iyon ang huling pagsubok na kanilang haharapin. Sa kanyang isip, patuloy na naglalaro ang tanong kung hanggang saan siya dadalhin ng kapangyarihang kanyang tinanggap kay Danilo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Danilo sa ilalim ng punong akasya, nagsalita si Yana. Danilo, natatakot ako. Oo, nakakatulong ang kapangyarihang ito, ngunit ramdam ko ring may kasabay itong responsibilidad na hindi ko alam kung kaya ko. Tumingin si Danilo sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng katiyakan. Yana, hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Kaya ko ibinigay sa iyo ang aking lakas ay upang tulungan ka, hindi upang pahirapan ka. Tandaan mo, ang kapangyarihang nasa iyo ay nakaugnay sa iyong puso. Kung gagamitin mo ito sa kabutihan, walang makakatalo sa iyo. Tahimik na nakinig si Yana at sa kanyang puso'y unti-unting lumalalim ang tiwala kay Danilo. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na sa bawat titig niya sa binata, may damdaming mas higit pa sa pagkakaibigan. Hindi niya pa man kayang sabihin ng hayagan. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa bawat miti ng engkanto. Makalipas ilang araw, muling dumating ang mga taga-kabilang baryo. Ang kanilang mga matay puno ng luha at pagmamakaawa. Yana, tulungan mo kami. Wika ng isang babae habang buhat ang kanyang anak na halos wala ng malay, hindi namin alam kung anong gagawin. Sunod-sunod na ang nagkakasakit sa amin at wala nang ibang makapaggamot. Hindi nag-atubili si Yana. Agad siyang sumama sa kanila, dala ang kanyang mga halamang gamot at ang lakas na ipinagkaloob ni Danilo. Sa kabilang baryo, tumambad sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Maraming bata at matatanda ang nakahiga, namumutla at halos walang lakas. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan na may tahimik na naghihintay ng himala. Isa-isang nilapitan ni Yana ang mga ito. Hinawakan ang kanilang mga kamay at sa bawat haplos, unti-unting bumalik ang kulay sa kanilang mga mukha. Ang mga tao'y napaiyak sa galak at paulit-ulit na nagpupugay. Salamat Yana, salamat sa pagbibigay buhay muli sa aming mga mahal sa buhay. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang matandang lalaking pinuno ng baryo ang lumapit kay Yana. Hindi ba't nakakatatot na makita ang ganitong kapangyarihan? Oo, nagpagaling ka, ngunit paano kung isang araw ay gamitin mo ito sa kasamaan? Paano kung may kapalit ang lahat ng ito? Tahimik lamang si Yana. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Danilo mula sa dilim. Ang kanyang anyo'y maliwanag at nakasisilaw. Walang masamang kapalit ang lakas na hawak ni Yana. Mariin niyang wika. Ito'y kaloob ko sa kanya, hindi upang magdala ng takot, kundi upang magligtas. Kung may kapalit man, iyon ay ang pag-ibig at tiwala na aking alay sa kanya. Nagbulungan ang mga tao, ngunit wala nang nagtanong pa. Ang kanilang mga matay nagpakita ng paghanga, sapagkat nakita nilang totoo ang sinasabi ng engkanto. Pagbalik sa sariling baryo,
mas lalong naging malapit si Yana kay Danilo. Hindi na niya kayang itanggi sa sarili na ang damdaming matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng namumuo. Sa bawat gabing magkasama sila, sa bawat pag-uusap at pagtawa, pakiramdam niya'y hindi na mahalaga kung sila'y magkaibang nilalang. Ang mahalaga ay ang katotohanang sa gitna ng lahat ng unos. Siya at si Danilo ay laging magkasama, ngunit kasabay ng pagtibay ng kanilang ugnayan, lalong tumitindi ang pagsubok. Sa malayo, may mga matang nakamasid. Ang mga engkanto na minsang natalo ni Danilo ay nagbabalak ng pagbabalik. Sa kanilang puso'y puno ng galit at ang kanilang hangarin ay hindi lang upang wasakin ang baryo, kundi pati na rin ang bagong ugnayang namamagitan sa isang mortal at isang engkanto. Hindi ito alam ni Yana, ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyan may paparating na mas malaki at mas mabigat na pagsubok. Sa kabila ng mga ngiti at katahimikan, may aninong nakatago sa dilim, handang guluhin ng kapayapaang kanilang ipinaglaban. Ngunit sa ngayon, pinili niyang damhin ang kasalukuyan. Pinili niyang magpasalamat sa bawat araw na kasama si Danilo at sa bawat pusong natutulungan niya. Sapagkat alam niyang darating ang oras na susubukin sila ng higit pa at tanging ang kanilang pagmamahal at tiwala sa isa't isa ang magsisilbing sandigan. Lumipas ang mga araw at tila muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Yana ang mabigat na takot ng mga tao. May mga magulang na pilit na binabantayan ang kanilang mga anak. May mga magsasaka na hindi na basta lumalabas sa gabi. At ang mga matatanday muling nagdarasal ng mas madalas upang humingi ng proteksyon laban sa mga nilalang na nagbabalik. Alam ni Yana na hindi pa tapos ang lahat, sapagkat nararamdaman niya rin ang pangamba sa hangin, parang may paparating na unos na mas mabigat kaysa sa mga nauna. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa kubo kasama ang kanyang lola, nag-usap sila ng masinsinan. Yana, mahinahon uwi ka ng matanda. Mula nang ipanganak ka, alam ko na may kakaiba kang kapalaran. Kaya sinanay kitang maging albularyo dahil sa huli darating ang oras na kakailanganin ka ng mga tao. Tumingin si Yana sa kanyang lola, makasamukha ang pagkabigla. Lola, alam mo ba ang tungkol kay Danilo? Ang tungkol sa kapangyarihang ibinigay niya sa akin? Tumango ang matanda. Matagal ko nang nararamdaman ang presensya niya. Hindi lahat ng engkanto'y masama, Yana. Kung ang kanyang puso'y dalisay, walang dahilan para katakutan siya. Ngunit tandaan mo, anak, ang kapangyarihan ay may kaakibat na mas mabigat na pagsubok. Parang nagkaroon ng mas malinaw na bigat ang mga salita ng kanyang lola at hindi siya nagkamali. Makalipas lamang ang ilang gabi, lumitaw muli ang mga engkanto na dati pinalayas ni Danilo. Ngayon, mas marami sila at mas mabangis. Ang kanilang mga matay naglalagablab at dala nila'y hangin na may halong lason na agad nagdulot ng sakit sa mga hayop at halaman sa paligid. Ang buong baryo ay nagimbal at ang mga tao'y nagtakbuhan papalapit sa kubo ni Yana, umaasang muli ililigtas sila ng dalaga. Mabilis na lumabas si Yana, dala ang kanyang tapang at ang liwanag ng kanyang mga palad. Sa kanyang tabi, sumulpot si Danilo na puno ng galit at determinasyon. Hindi na natin sila pwedeng palampasin, mariing sabi ni Danilo. Ngayon ay kailangan nating ipakita na hindi kailanman mananaig ang kasamaan. Tumango si Yana, bagamat ramdam niya ang kaba. Ngayon niya natanto na hindi lamang siya tagapagpagaling ng mga may sakit. Isa na rin siyang tagapagtanggol ng kanyang bayan. Nagsimula ang matinding labanan sa gitna ng baryo. Ang mga engkanto'y nagtangkang pasukin ang mga bahay, ngunit agad silang hinarang ni Danilo. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, lumilitaw ang mga liwanag na parang apoy na sumusunog sa mga kalaban. Samantala, si Yana na may nagtuon ng lakas sa mga taong nadamay. Ang mga nahulog sa sahig at nalason ng hangin ay agad niyang hinawakan at sa bawat haplos ay bumalik ang kanilang lakas.
Ang kanyang katawan ay nanghihina sa dami ng kanyang ginagamot, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang kanyang puso ang nagbigay sa kanya ng tapang na ipagpatuloy ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pinuno ng mga masasamang engkanto, isang mataas, malakas at nakakatakot na nilalang. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong baryo. Mortal na babae, hindi ikaw ang dapat may hawak ng kapangyarihang iyan. Isa ka lamang alipin ng aking uri. Halos manginig si Yana sa narinig, ngunit bago siya makasagot humarap si Danilo at sumigaw. Hindi siya alipin, siya ang aking pinili at siya'y mas karapat-dapat kaysa sayo. Naglaban ang dalawang engkanto at ang kanilang banggaan ay nagpakawala ng matinding liwanag at lakas na halos ikayanid ng buong baryo. Habang nakikipaglaban si Danilo, ginamit naman ni Yana ang natitirang lakas upang tulungan ang mga sugatan at bigyang lakas ang mga taong nagdyatago sa kanilang mga bahay. Nakita ng mga tao ang kanyang tapang. Hindi siya natakot humarap sa panganib para lamang sa kanilang kaligtasan. At sa mga mata nila, unti-unting naglaho ang takot at pag-aalinlangan. Sa wakas, nakita nila na si Yana ay hindi sumpa, kundi biyayang ipinagkaloob sa kanila. Matagal ang labanan, ngunit sa huli, nanaig sina Danilo at Yana. Napalayas muli ang mga masasamang engkanto at ang kanilang pinuno ay tumakas, sugatan at galit. Nagbabantang muling babalik. Sa kabila ng pagkapanalo, ramdam ni Yana ang bigat sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay lalong humihigop ng kanyang lakas at alam niyang hindi ito basta regalo lamang. Ito'y pananagutan na kailanman ay hindi na niya matatakasan. Pagkatapos ng lahat, lumapit ang mga tao sa kanya. Ang kanilang mga matay puno ng luha at pasasalamat. Patawad Yana, wika ng isang lalaki. Pinagdudahan ka namin, ngunit ngayon, nakita namin lahat ang totoo. Ikaw ang dahilan kung bakit ligtas kami. Ang ilan ay lumapit at niyakap siya, at ang ilan na may lumuhod bilang tanda ng respeto. Hindi napigilan ni Yana ang kanyang pagluha. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas, nakita na ng kanyang mga kababaryo ang kanyang layunin. Nang gabing iyon, magkasama silang nakaupo ni Danilo sa tabi ng ilog. Tahimik silang parehong pagod, ngunit magaan ang loob. Tumingin si Yana kay Danilo at marahang nagsabi, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kakayanin ang lahat. Salamat sa tiwala at sa lakas na ibinigay mo. Tinitigan siya ni Danilo at sa kanyang mga matay, bakas ang pagmamahal na matagal nang umaalab. Hindi lamang lakas ang ibinigay ko, Yana, ang puso ko'y sa iyo na rin. Nag-init ang pisngi ni Yana sa mga salitang iyon. Hindi man siya sumagot ng hayagan, alam niyang sa puso niya ay may parehong damdaming matagal na niyang pinipigilan. At sa ilalim ng bituin ng gabing iyon, lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Isang ugnayang binuo, hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng tapang, tiwala at pag-ibig na unti-unting lumalago sa gitna ng lahat ng unos. Makalipas ang matinding labanan, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, batid ni Yana na hindi pa tapos ang lahat. Ang pinunong engkanto na tumakas ay nag-iwan ng pangako ng pagbabalik at sa kanyang puso'y ramdam niya ang bigat ng darating na pagsubok. Gayunman, pansamantala ipinili niyang ituon ang atensyon sa mga taong kanyang iniligtas. Tuwing siya'y lumalabas ng bahay, sinalubong siya ng mga ngiti at pagpapasalamat. Ang mga batang minsang nasa bingit ng kamatayan ay muling nakakapaglaro at ang kanilang mga magulang ay puno ng tuwa at galak. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Yana na hindi na siya tinitingnan ng karamihan bilang isang panganib, kundi isang biyaya. Ngunit kasabay ng tuwa ay may mga mata pa ring nagmamasid. Sa mga umpukan ng matatanda, may ilan pa ring nagsasabing hindi sila lubos na kumbinsido. Oo, nakakatulong siya. Wika ng isa, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Baka balang araw, ang kapangyarihang iyan ang maging dahilan ng kapahamakan natin. Sa kabila ng mga bulong na iyon, hindi na nagpaapekto si Yana tulad ng dati.
Alam niya na hindi niya kailanman mapapawi ang lahat ng pagdududa. Ngunit sapat na makita niyang mas marami na ang nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad ni Danilo sa tabing ilog, napansin niya ang kakaibang lungkot sa mga mata ng engkanto. Danilo, tanong niya, may iniisip ka ba? Parang mabigat ang dibdib mo. Huminga ng malalim si Danilo bago sumagot. Yana, darating ang panahon na kakailanganin mong pumili. Kapangyarihan na nasa iyo ay magpapalakas sa iyo. Ngunit may mga nilalang na hindi kailanman titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. At kung mangyari iyon, ikaw mismo ang magiging target. Nanlamig ang pakiramdam ni Yana sa mga salitang iyon. Alam niyang hindi biro ang babala, ngunit hindi siya natinag. Kung ako ang target, hayaan mong maging sandata ko ang puso kong handang magsakripisyo para sa iba. Matatag niyang sagot. Ngumiti si Danilo at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Makalipas ang ilang araw, muling sinubok ang kanyang katatagan. Isang matinding sakit ang kumalat sa isa na namang kalapit na baryo, ngunit mas mabigat at mas mabilis kaysa sa nauna. Marami ang bumagsak at may mga batang halos mawalan na ng malay. Agad siyang pinatawag at kahit pagod pa mula sa nagdaang laban, hindi siya nag-atubiling tumugon. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng iyakan at pagsusumamo. Sa bawat haplos niya, nakikita niya ang mga batang muling bumabalik ang kulay ng pisngi at ang mga magulang ay halos lumuhod sa pasasalamat. Ngunit, napansin niyang kakaiba ang sakit na ito. Tila ba hindi ito likas, kundi may halong mahika na mula sa masamang nilalang. Lalong napatibay ang kanyang hinala nang sa isang sulok ng baryo ay makita niya ang isang bata na nagsalita sa tinig na hindi kanya. Hindi ka magtatagumpay, Yana. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mortal. Nanindig ang kanyang balahibo at agad siyang napaatras. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, dumating si Danilo at agad na winasak ang mahiwagang anino na nasa katawan ng bata. Sila'y nagbabalik, mariing sabi ni Danilo, at gagawin nila ang lahat upang ikaw ay masira. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy si Yana sa kanyang tungkulin. Isa-isang gumaling ang mga tao at sa kanilang mga mata muling nakita ang pag-asa. Ngunit sa bawat paggaling, ramdam niyang ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Ang kapangyarihang hawak niya'y tila kumukuha rin ng bahagi ng kanyang lakas. Nang mapansin ito ni Danilo, agad siyang lumapit. Yana, hindi mo kailangan akuin ang lahat. Hayaan mo ako ang humarap sa kanila. Ngunit matatag ang sagot ng dalaga. Hindi ko kayang talikuran ng mga taong umaasa sa akin. Kung ito man ang kapalit, tatanggapin ko. Pagbalik nila sa sariling baryo, sinalubong sila ng mga taong nagbunyi at nagpasalamat. Ngunit sa gitna ng kagalakan, may ilan pa ring nagtanong. Hanggang kailan ba niya kayang gawin ito? Hanggang kailan ba tayo aasa sa isang kapangyarihang hindi natin lubos na nauunawaan? Sa mga tanong na iyon, tumahimik si Yana. Hindi niya alam ang kasagutan, ngunit sa kanyang puso ay malinaw ang kanyang layunin. Hanggat kaya niya, ipagpapatuloy niya ang laban. Nang gabing iyon, muli silang nagtagpo ni Danilo sa ilalim ng punong akasya. Tahimik silang nakatingin sa mga bituin. Danilo, bulong ni Yana, kung dumating ang araw na hindi ko nakayanin, ano ang mangyayari? Tinitigan siya ng engkanto, puno ng lambing ang mga mata. Hindi ko hahayaan na dumating ang araw na iyon, sapagkat habang ako'y narito, hindi ka kailanman mag-iisa. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Yana ang init sa kanyang puso. Alam niyang mahaba pa ang landas na kanilang tatahakin, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Sa bawat unos, sa bawat pagsubok, hindi siya nag-iisa. Nariyan si Danilo, hindi lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang nilalang na unti-unti nang bumabalot sa kanyang puso ng isang damdaming mas malalim kaysa sa lahat ng kanyang inaasahan.
Muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo matapos muling gumaling ang mga may sakit na tinulungan ni Yana. Ngunit kasabay nito, ramdam ng lahat na parang may bigat pa ring nakabiin sa hangin. Ang mga tao'y muling nagsimula ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit tuwing gabi, naroon pa rin ang kaba na baka biglang bumalik ang mga engkanto na dati nang naghasik ng lagim. Si Yana, bagamat nakangiti sa harap ng mga tao, ay madalas na nag-iisa sa gabi, nakatingin sa kanyang mga kamay na minsang kumikislap pa rin ng liwanag. Alam niyang higit na malalim ang kahulugan ng kapangyarihang ito. Isang biyayang maaaring maging sumpa kung hindi niyang gagamitin ng tama. Isang araw, pinatawag siya ni Kapitan Rogelio kasama ng mga matatanda ng baryo. Sa harap ng lahat, nagsalita ang kapitan. Yana, hindi kami magbubulag-bulagan. Ang lahat ng nakita namin ay hindi maitatanggi. Ikaw ay may kapangyarihang higit pa sa tao. Ipinagtanggol mo kami at sa maraming pagkakataon, ikaw ang naging sandigan ng ating baryo. Ngunit nararapat lamang na itanong namin, hanggang kailan mo kayang akuin ang lahat? At hanggang saan mo kayang ipagtanggol ang ating pamayanan? Hindi agad nakasagot si Yana. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at tapang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Danilo sa gilid. Ang kanyang presensya ay ramdam ng lahat. Hindi siya nag-iisa, mariin sabi ng engkanto. Ako ang kanyang katuwang at habang ako'y naririto, walang makakagapi sa kanya. Nabigla ang lahat. May ilan na muling natakot. Ngunit may karamihan na napuno ng pag-asa. Isa sa mga matatanda ang tumayo at nagsabi, kung ganoon, hindi lamang si Yana ang ating biyaya, kundi pati ikaw. Ngunit kailangan pa ring maging maingat. Ang tiwala ay hindi basta-basta, ngunit unti-unti itong ibinibigay. Matapos ang pulong, naglakad si Yana pauwi. Tahimik siyang sinabayan ni Danilo. Hindi ko alam kung kaya ko pang akuin ang lahat ng bigat, bulong niya. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong may hinihingiring kabayaran ang kapangyarihang ito. Oo, nakakatulong ako. Ngunit pakiramdam ko'y unti-unti ring nababawasan ang aking lakas. Tumigil si Danilo at hinarap siya. Kaya nga ako naririto, Yana, hag mong akuin mag-isa. Tandaan mo, hindi ko ipinagkaloob ang kapangyarihan para pahirapan ka. Ibinigay ko ito dahil nakita kong kayang dalhin ng puso mo ang ganitong misyon. At higit sa lahat, dahil mahal kita. Nanahimik si Yana. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang totoo ang bawat salita ni Danilo. Alam niyang hindi niya pa kayang sagutin ang damdaming iyon ng hayagan. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na sa bawat araw, lalong lumalalim ang ugnayan nila. Ngunit isang gabi habang lahat ay natutulog, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa gubat na malapit sa baryo. May mga hayop na biglang nagtakbuhan at ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol. Nagising si Yana at mabilis na lumabas ng kubo. Doon niya nakita si Danilo na nakatayo sa malayo. Ang kanyang anyo handang lumaban, sila'y nagbabalik. Mariing sabi ni Danilo. Ngunit hindi lamang sila ngayon. Ang kanilang pinuno'y muling nagtitipon ng lakas upang durugin ang ating mundo. Sa sumunod na araw, kumalat ang balita. Ang mga tao'y muling natakot at muling napuno ng mga tanong ang paligid. Ngunit sa halit na magtago, tumayo si Yana sa harap ng lahat. Mga kababayan, wika niya, hindi ko maipapangako na magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit ipinapangako ko na hindi ko kayo iiwan. Ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ay para sa inyo at gagamitin ko ito hanggang sa huli. Huwag kayong matakot dahil hindi ko hahayaang magapi tayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas sa mga tao. Kahit takot, natutong kumapit muli sa pag-asa. Alam ni Yana na ito na ang simula ng mas malaking pagsubok. Isang laban na hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa tiwala at pag-ibig. Nang gabing iyon,
Habang magkasamang nakaupo sila ni Danilo sa ilalim ng bituin, marahang nagsalita si Yana. Kung anuman ang darating, handa na ako. Hindi dahil ako'y malakas, kundi dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Mumiti si Danilo at sa kanyang mga matay malinaw ang pangako. At sa bawat laban, sa bawat unos at sa bawat pagsubok, ako'y mananatiling nasa tabi mo. Hindi lamang bilang iyong tagapagtanggol, kundi bilang taong buong pusong nagmamahal sa iyo. Sa sandaling iyon, ramdam ni Yana na kahit gaano pa kabigat ang darating, mayroon siyang sandigan. At sa kanyang puso, unti-unting nagiging malinaw ang katotohanang matagal na niyang pinipigilan. Na ang pag-ibig niya kay Danilo ay hindi na maitatanggi, ngunit kasabay ng lahat ng iyon. Alam niyang sa abot tanaw ay nakatayo ang isang mas malaking panganib at kailanman ay hindi pa tapos ang kanilang laban. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba at paghahanda. Sa bawat sulok ng baryo, ramdam ng mga tao ang nalalapit na panganib. Kahit ang mga ibon ay bihirang makita at ang hangin sa gabi ay tila may kasamang bigat, pinili ng mga tao na manatiling malapit sa isa't isa. Nadarasal sa tuwing lumulubog ang araw. Si Yana, bagamat pagod na sa dami ng kanyang ginagamit at pinapawi, ay patuloy na nagpapakita ng lakas ng loob para sa lahat. Sa kanyang mga mata, ayaw niyang makita ang takot ng mga tao. Kaya lagi niyang nginitian ang bawat lumalapit sa kanya. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang paparating na ang oras ng pinakamalaking pagsubok. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, lumapit si Danilo. Hindi gaya ng dati, seryoso ang kanyang mukha at ang liwanag ng kanyang balat ay tila mas malinaw kaysa karaniwan. Yana, wika niya, darating na sila. Hindi lang basta pagsalakay. Ang pinuno ng mga engkanto ay nagtipon ng hukbo upang tapusin ka. Hindi lang dahil sa kapangyarihan mo, kundi dahil sa pag-ibig na namamagitan sa atin. Sa mata nila, isa itong kahihiyan, isang kasalanan na kailangang pawiin. Nanlamig si Yana sa narinig. Hindi na lamang kapangyarihan ang nais kunin sa kanya, kundi pati ang kanilang pagmamahalan. Kung ganoon, sagot niya, ito'y hindi lang laban para sa baryo, kundi laban gun para sa ating dalawa. Tumango si Danilo. At sa laban na ito, hindi kita iiwan. Kinabukasan, nagtipon ng buong baryo sa gitna ng plaza. Nagsalita si Kapitan Rogelio. Mga kababayan, nakita na natin ang kabutihan ni Yana at kung paano niyang iniligtas ang ating mga pamilya. Ngunit na yung darating ang pinakamalaking pagsubok, kailangan nating magkaisa. Hindi lamang siya at si Danilo ang lalaban, kundi tayong lahat ay dapat maging handa. Ang mga tao'y tumango. Ang ilan ay nagdala ng mga sulo at kahoy, ang iba namay nag-alay ng dasal. Bagamat alam nilang hindi sila kasing lakas ni Yana o ni Danilo, gusto nilang ipakita na hindi sila basta susuko. Pagsapit ng gabi, dumating ang takot na kanilang inaabangan. Mula sa gubat ay lumitaw ang mga nilalam na balot ng anino. Ang kanilang mga matay pulang nagliliyab. Sa unahan nila ay ang pinuno, isang engkantong mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakita nila. Ang kanyang tinig ay nag-eko sa buong baryo. Mortal na babae, hindi ka karapat-dapat sa hawak mong kapangyarihan. At higit sa lahat, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng isang engkanto. Ngayon, dudurugin ko kayong dalawa. Lumapit si Yana sa gitna ng plaza, hawak ang liwanag sa kanyang mga palad. Sa kanyang tabi nakatayo si Danilo. Ang anyo'y nagliliwanag at handang ipagtanggol siya. Ang mga tao'y nagsiksikan sa gilid, nagdarasal at nagmamasid. Sa unang sagupaan, nagsimula ang matinding labanan. Ang hukbo ng mga masasamang engkanto'y sumugod at isa-isang pinataboy ni Danilo gamit ang kanyang lakas. Si Yana na may tumulong sa mga taong nadadamay, hinahaplos ang mga nasusugatan at binibigyan sila ng lakas upang makatakas. Ngunit hindi nagtagal, humarap sa kanila ang mismong pinuno. Ang kanyang lakas ay napakalakas at sa isang iglap, napatigil si Danilo at napaluhod. Hindi ka makakapanalo laban sa akin,
wika nito. Nakita ni Yana ang pagkabagsak ni Danilo at agad siyang lumapit. Hinawakan niya ang kanyang kamay at naramdaman ang bigat ng sugat nito. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Hindi mo siya kayang durugin sapagkat ang kapangyarihan namin ay hindi lamang galing sa lakas, kundi sa pagmamahal. Nadningning ang mga palad ni Yana at mula roon ay lumabas ang liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Nabulag ang pinuno ng engkanto at sandaling umatras. Tumayo si Danilo, sinabayan ang lakas ni Yana at sabay nilang pinakawalan ang liwanag na nagmula sa kanilang pinagsamang kapangyarihan. Ang buong baryo'y nabalot ng puting liwanag at ang hukbo ng mga masasamang engkanto'y unti-unting naglaho. Ang pinuno'y sumigaw ng galit, ngunit sa huli napalayas siya, sugatan at natalo. Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan. Ang mga tao'y nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay at lumapit kina Yana at Danilo. Ang kanilang mga matay puno ng luha at pasasalamat. Ikaw ang aming tagapagligtas, Yana, wika ng isa. At ikaw, Danilo, hindi ka na naming tinitingnan bilang panganib, kundi bilang kaibigan. Napaluha si Yana sa kanilang mga salita. Sa wakas, hindi na lamang siya isang albularyo na may lihim na kapangyarihan. Siya'y naging tulay ng pag-asa para sa lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang higit pa sa lahat ng iyon, ang laban na iyon ay nagtapatunay ng isang bagay, na ang pag-ibig na namamagitan sa kanya at kay Danilo ay tunay, at iyon ang naging pinakamalakas nilang sandata laban sa anumang dilim. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, humarap si Danilo kay Yana. Nakikita mo na ngayon, Yana, hindi kapangyarihan ang tunay na sandata, kundi ang pagmamahal na nasa puso mo. At iyon ang dahilan kung bakit kahit anong mangyari, hindi tayo kailanman matatalo. Nakatitig si Yana sa kanya at sa wakas, wala na siyang alinlangan. Sa kanyang mga matay, malinaw ang damdamin na matagal na niyang tinatago. Oo, Danilo, mahal din kita. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, mas lalo pang tumibay ang pangakong sa lahat ng laban, sa lahat ng unos, at sa lahat ng darating, sila'y magkasama. Isang mortal na albularyo at isang engkantong nagmahal ng buong puso. Makalipas ang gabing puno ng liwanag at laban, unti-unti nang bumalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi gaya ng dati, nagbago na ang pagtingin ng mga tao kay Yana. Hindi na siya basta simpleng albularyo lamang na tumutulong sa mga may sakit. Siya na ngayon ang itinuturing na tagapagligtas ng kanilang bayan, ang babaeng may kapangyarihang mula sa pag-ibig ng isang engkanto. Sa bawat kalye na kanyang dinaraanan, sinalubong siya ng mga ngiti at pagpapasalamat. Ang mga batay sumasama sa kanya tuwing mangumuha ng halaman at ang matatanda na may nagbibigay ng payo at suporta. Sa kabila nito, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa tuwing siya'y pinupuri, lagi niyang sinasabi, "Hindi ako mag-isa. Ang lakas na mayroon ako'y galing sa tiwala ninyo at higit sa lahat sa pagmamahal na ibinahagi sa akin ni Danilo." Si Danilo na may hindi na itinatago ang kanyang sarili. Sa umpisa, may ilan pang natatakot, ngunit nang makita nilang walang ibang hangarin ang engkanto kundi ang protektahan sila at si Yana, unti-unti nilang natutunan na tanggapin siya. May mga pagkakataong nakikitang naglalakad siya sa baryo, tumutulong sa mga magsasaka na buhatin ang kanilang ani o kaya na may nagbabantay sa gabi upang tiyakin na walang masasamang nilalang ang muling sisira ng kanilang kapayapaan. Sa bawat gawaing iyon, lalong lumalalim ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ni Yana. Ang dati takot at pag-aalinlangan ay napalitan na ng malinaw na tiwala at pag-ibig. Sa bawat gabi na sila'y magkasama ni Danilo sa ilalim ng punong akasya, ramdam niya ang kapayapaan. Isang gabing maliwanag ang buwan, umupo sila sa tabi ng ilog at nag-usap ng mahaba. "Danilo," wika ni Yana,
Noong una, inakala ko ang kapangyarihang ibinigay mo ay isang bigat na hindi ko kayang dalhin. Natakot ako, hindi lang dahil sa mga mata ng tao, kundi dahil sa hindi ko alam kung ano ang magiging kapalit nito. Ngunit ngayon, nakikita ko na hindi ito sumpa, kundi biyayang nagbigay sa akin ng mas malaking misyon. At higit sa lahat, ito ang naging daan upang makita ko ang tunay mong puso. Ngumiti si Danilo at sa kanyang mga matay bakas ang saya. Alam kong hindi naging madali para sa iyo ang lahat, pero ngayon, wala na akong ibang hiling kundi manatili sa tabi mo. Kung dati pinagmamasdan lang kita mula sa malayo, ngayon ay masaya kung alam kong tinatanggap mo na ako. Marahang hinawakan ni Yana ang kanyang kamay at doon niya unang hayagang ipinakita ang damdamin kanyang matagal na kinikimkim. Mahal kita, Danilo. At kung may kapalit man ang lahat ng ito, iyon ay ang pagtanggap ko sa iyo. Sa kabuuan mo, mortal man o engkanto. Sa sumunod na mga linggo, naging mas maayos ang takbo ng kanilang buhay. Hindi man nawala ang mga pagsubok, natutunan ng mga tao na hindi na sila dapat laging matakot. Sa halip, kumapit sila sa pag-asa na dala ni Yana at Danilo. May mga dumadating pa ring may sakit, ngunit mas mabilis na silang gumagaling sa tulong ng kapangyarihan ni Yana. May mga dumadating ding panganib mula sa kalikasan, gaya ng bagyo at baha, ngunit sama-sama silang humaharap dito, mas matibay kaysa dati. Isang gabi, muling nagpakita ang pinuno ng baryo at mga matatanda. Dala nila ang isang simpleng alay ng prutas at ani bilang pasasalamat kina Yana at Danilo. Hindi namin kayang tumbasan ang lahat ng inyong ginawa, wika ni Kapitan Rogelio. Ngunit nais naming ipakita ang aming taos-pusong pasasalamat. Hindi lamang ninyo iniligtas ang aming mga katawan, kundi pinalakas ninyo ang aming loob at pananampalataya. Nagbigay galang ang lahat at sa gabing iyon, nagkaroon ng munting kasayahan sa baryo. Ang mga tao'y kumanta, naghandaan at sa gitna ng kanilang tuwa, sina Yana at Danilo ay tiningnan ng lahat na may pagmamahal at paggalang. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang natutunan ni Yana ay ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa simula, siya'y isang simpleng dalaga lamang, isang albularyo na ang tanging hangarin ay makatulong sa kanyang kapwa. Ngunit sa kalooban ng tadhana, nakilala niya si Danilo. Isang engkantong minahal siya, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang puso. At sa kanilang pagsasama, natutunan niyang ang kapangyarihan ay hindi sukatan ng kahinaan o lakas, kundi isang paraan upang ipakita ang tunay na halaga ng pagmamahal at sakripisyo. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang nakayakap si Yana kay Danilo, nagbulong siya ng isang pangako. Ano man ang dumating, haharapin ko ng walang takot, sapagkat alam kong ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang galing sa liwanag na nasa aking mga palad, kundi sa pag-ibig na nasa ating mga puso. At sa gabing iyon tuluyang natapos ang kanilang pinakamalaking laban, hindi sa pamamagitan ng lakas o galit, kundi sa pagyakap sa kapalarang ibinigay sa kanila ng tadhana. Ang kapalaran ng isang albularyo at ng kanyang engkantong minahal ng lubusan.